Mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga suking tagapakinig ng channel na ito. Itago niyo na lang ako sa pangalang Melanie, taga Batangas at nasa edad 25 anyos pa lamang sa kasalukuyan. 3 buwan pa lamang ang nakakalipas, magmula noong ikasal kaming dalawa ng aking mister. At masasabi kong naging maayos naman ang takbo ng buhay namin sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa buhay ng aming pamilya. Mabuti na lang at mabait ang pinaka-close na ninong ng asawa ko, si Ninong Eren. Sa edad na 50 anyos ay meron itong 3 rice mill sa aming lugar. Pero maaga siyang nabalo dahil namatay sa aksidente ang kanyang asawa. Nakakahiya mang sabihin, pero siya ang naging takbuhan namin ng mga panahong nangailangan kami ng malaking halaga para maisagawa ang operasyon sa mata ng aking biyanan. Humigit 50 mil din ang nagastos namin. Hindi pa kasama ang mga gamot na kailangan. Iyon rin ang dahilan kung bakit doble effort ang asawa ko nitong nakaraang buwan hanggang sa tuluyang nabayaran namin ang lahat ng utang namin sa pamamagitan ng Christmas bonus na natanggap nito. Bakit hindi na lang kayo dito magpasko? Total, konting bisita lang naman ang inaasahan kong pupunta dito sa Noche Buena. Sabi ni Ninong matapos nitong lagyan ng paid ang pangalan naming nasa listahan niya. Bahagya naman kaming napangiti sa isa't isa ng aking asawa dahil sa wakas ay makakahinga na rin kami mula sa aming pagkakautang. Matapos ay saglit akong napaisip sa alok ng matanda, pero mabilis naman siyang sinagot ng aking mister. Basta may alak at pulutan pagkatapos ng Noche Buena, go kami nung. Anya habang natatawa pa. Mabilis namang kinumpirma ng matanda na magkakaroon talaga ng konting party. Maliban sa catering, ay may hinanda rin itong kasiyahan at gift giving na siguradong ikakatuwa raw ng lahat ng mga dadalo. Doon ito tuluyang nakuha ang interes ko. Kasama po ba kami sa listahan ng mabibigyan ng regalo? Biro ko. Agad siyang lumapit sa aming mag-asawa. Tsaka may kinuhang kung ano sa pinakamalapit na kabinet. Imposible naman yatang makalimutan ko kayong dalawa. Hindi ko maiwasan ang huwag ma-excite sa paparating na Pasko. Alam ko kasing kapag sinabi niya, ay siguradong totohanin niya. Kung tutuusin, hindi rin pumalya ang sinabi nitong message noong kasal namin. Dahil talagang nalula kaming dalawa ng mister ko sa laman ng sobrang nakalakip sa regalo nitong refrigerator sa aming kasal. Nagamit lang naman naming pandagdag sa pinapagawa naming bahay ang perang nagmula sa kanya, kung kaya naman laking pasalamat namin sa kanya. Sayang lang at hindi pa natapos ang pinapagawa namin dahil biglang umeksena nga ang nangyari sa biyanan ko. Cash na naman ba yan, Nong? Mahiyain pa naman kaming mag-asawa. Dagdag ni mister, tsaka natawa. Tumango ito tsaka mabilis na ibinaling ang tingin sa akin. Hindi ko sasabihin, pero alam kong makakatulong ito sa inyong mag-asawa, lalo na sa misis mo. Natawa ang mister ko. Pero kulang na lang ay kiligin to, dala ng labis na tuwa. Kung hindi pa naman ako nagkakamali, ay nabanggit niya nung nakaraang buwan kay Ninong ang balak naming magtayo ng maliit na convenience store sa tapat ng bahay namin. Aba, baka mabigyan namin kayo ng apo sa sobrang saya namin sa Pasko. Biro pa ng mister ko. Tumawa naman ang matanda. Tsaka tinapik ng malakas ang asawa ko sa balikat. Magmadali na kasi kayong dalawa para ibang regalo naman ang matanggap niyo sa akin sa bagong taon.
Hindi ko na nagawang makisali sa usapan nilang dalawa dahil kusa na akong dinala ng mga paa ko sa hardin sa labas. Maraming beses na kaming bumisita sa bahay ng matanda pero hindi ko pa rin talaga mapigilan ang huwag matuwa sa tuwing sinasadya kong puntahan ang lugar na ito. Buwan-buwan kasing nagbabago ang landscape at may nadaragdag pang bagong mga bulaklak na kung hindi ako nagkakamali ay sa ibang bansa lang dapat nakikita. Ang hardin na ito ay regalo daw ng matanda noon para sa kanyang asawa. At kahit matagal na itong sumakabilang buhay, ay hindi pa rin ito pinapabayaan ang pangakong binitawan sa misis. Nakakatuwa tuloy isipin na may ganun pa rin palang klase ng lalaki sa mundo, yung hindi kakalimutan at ipagpapalit ang misis kahit ilang taon na ang nakalipas. Hanggang sa dumating nga ang araw ng Pasko. Dumaan muna kami ng mall para makabili man lang ng simpleng regalo para kay Ninong. Kahit alam naming halos magiba na ang cabinet nito dahil sa koleksyon niya ng mga mamahaling alak at shot glass. 10:00 pa lamang ng gabi ay marami ng taong bumibisita sa bahay ng matanda. Totoong maraming kaibigan ito. At kahit may mga edad na ang karamihan sa kanila, ay solid pa rin ang samahan nilang lahat. Sa kabilang banda, hindi naman nagtatagal ang iba sa kanila. Saktong makikipagkwentuhan lang ng kaunti. Kukunin ang mga regalo para sa kanila, tsaka magpapaalam na magkakaroon lang daw ang mga ito ng konting salo-salo kasama ang kanilang mga pamilya. Ayos lang ba kayo? Tanong ng matanda nang mapansin itong tahimik lamang kaming nakapwesto sa isang tabi. Napansin kong natagalan bago sumagot ang mister ko, kung kaya naman nagtaka ako kung bakit. Saglit tuloy kaming napabaling ng matanda sa direksyong tinitingnan niya kanina. Lihim akong nainis sa aking napansin. Si Jessica pala ang dumating. Kung hindi ako nagkakamali, kaklase siya ng asawa ko noong high school. At ito rin ang naging first girlfriend niya bago kami nagkakilala nung nasa kolehiyo na ito. Ang ganda pa rin niya, no? Biro ko kay mister na may halong konting pang-aasar. Mabilis naman siyang napatingin sa akin na para bang nakuha nito kung anong ibig kong sabihin. Alam niya kasing hindi ako selosang tao, kung kaya naman mas gusto kong asarin siya sa tuwing napag-uusapan namin ang mga babaeng naging parte ng nakaraan niya. Akmang magsasalita na sana ito pero hindi niya na ituloy nang mabilis siyang hinila sa braso ng matanda at dinala sa kinaroroonan ng mga barkada niya na abala na ngayon sa mga inuming nakahain sa kanilang harapan. Buong akala ko ay magmumukmuk na ako hanggang sumapit ang hating gabi, pero nagulat na lamang ako nang lumapit sa akin ang isang babaeng bisita ni Ninong, tsaka niyaya akong sumama sa kanila. Hindi na ako nakatanggi nang may inalok silang makulay na inumin sa akin. Alam ko naman kasing hindi ako mabilis tamaan ng alak, kung kaya't kampante ako sa sarili ko. Hanggang sa ilang lagok ng shot glass ay nakaramdam ako ng konting pagkahilo. Sa kagustuhan kong matakasan ang susunod na rotation, ay nagpaalam akong i-check ko muna ang aking mister kung lasing na ba ito o hindi pa. Hanggang sa mapailing na lamang ako nang makita ang nakadumog na ito sa mesa at humihilik pa. Tulog mantika pa naman ang mister ko kapag nakakainom, lalo na kung sobra-sobra. Kahit anong gising mo dito ay hindi ito magigising. Kaya malaki ang takot ko noon kapag umiinom itong mag-isa, lalo na kung malayo ito sa kinaroroonan ko. Nagdalawang isip tuloy ako kung babalik pa ba ako sa mga kasama ko. Halata ko kasing unti-unti na rin akong sinisalaban ng alak habang medyo pumipitik na rin ang aking sintido. Mel, mabilis akong napalingon nang marinig ang boses
mula sa aking likuran. Mukhang sininong na lang pala ang natirang matibay sa mga kainuman niya. Pasensya na, naparaming inom namin ng mister mo. Anya tsaka mahina pang natawa. Doon pala ang napagtando kong may tama na rin ang alak ito. Dahil maliban sa pagbabago sa timbre ng pananalita nito, ay parang nagbablush na rin ang pisngi nito. Ayos lang ho, Pasko naman ngayon tsaka nakainom nga rin po ako dahil nagkatuwaan kami ng mga kaibigan ninyo. Baka gusto mo magkape muna, iha. Batid kong huli na ang alok niya sa akin, kung kaya naman napangiti na lamang ako habang tinitingnan ang hawak nitong tasa. Salamat nung pero hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. Nang mapansin ko ang pagkahilo, dala ng alak. Doon na muna po ako sa garden para may masmasan din kahit konti. Ngumiti naman ito sa akin. Hanggang sa nabigla ako nang sinabayan nito ang mga hakbang ko. Samahan na kita, iha. Wala rin naman na akong magawa kung hindi magbantay na lang ng mga lasing. Marahang pagtango na lamang ang naisagot ko sa kanya. Kahit kung tutuusin, ay sabay na rin naman kaming naglalakad noon. Hindi ko naman ito pwedeng tanggihan. Lalo na't nasa loob kami ng sarili niyang pamamahay. Doon ay nagpatuloy ang usapan namin ng matanda. Kahit sabing medyo lutang pa rin kaming dalawa dahil sa nainom. Hindi ko na nga rin napansin na naging madaldal na pala ako sa harapan nito na madalas ko lamang ginagawa sa tuwing mga kaklose ko ang mga kausap ko. Alam mo, iha, hindi ko maramdaman na matanda ako habang kausap kita. Anito habang nakatingin sa akin. Mabilis na gumaan ang pakiramdam ko dahil sa sinabing yun ng matanda. Maliban kasi sa nag-e-enjoy ako sa takbo ng usapan, ay masaya rin akong napapasaya ko siya kahit papaano. Hindi naman halatang matanda ka nung Mas malakas pa nga kayo kaysa sa kalabaw. Matibay pa rin naman ang matuhod ninyo. Biro ko na lalo niya namang kinatuwa. Saglit nitong ininom ang kape, tsaka tumingin sa akin habang naiiling. Mayaman lang ako, iha. Anya tsaka parang nadismaya sa sinabi, pero malungkot ang buhay ko. Hindi ako nakasagot agad, dahil ayokong mas lalo itong malungkot kapag mas lumalim ang usapan. Alam ko kasing maaaring mapunta sa mga anak nito ang usapan. Lalo na't narinig namin lahat ang mga Christmas greetings na ginawa ng mga ito para sa kanya. Pinanood kasi niya yon sa malaking smart TV at medyo naluluha pa nga ito kanina habang nakatingin sa mga apo niyang halatang may halo ng ibang lahi. Nasa ibang bansa na kasi silang lahat. Habang ginusto naman nitong manatili sa Pilipinas. Marahil dahil ayaw nitong iwan ang mga alaalang binuo nila ng kanyang misis. Gusto mo bang sumaya nung? Biglang sabi ko na halatang kinabigla nito. Maging ako nga ay nagulat din sa mga salita ko, kung kaya't medyo nag-blush pa ang mga pisngi ko, dala ng kahihiyan. Paano naman, iha? Makahulugan itong tanong, tsaka medyo humilig sa balikat ko. As if may kung ano na rin itong gustong mangyari sa takbo ng usapan naming dalawa. Akala ko kanina, dahil lamang sa tama ng alak, ang tila apoy na tumutupok sa akin. Pero hindi pala. May kung ano palang gustong hilingin ang katawan ko sa akin. Nang muling lumingon ang matanda, para haplusin ang aking muka, ay hindi na ako umimik. Hinayaan ko siyang bigyan ako ng masuyong halik sa labi. Tiyempo namang may narinig kaming kung anong tunog mula sa hindi kalayuan. Sa garahe na lang tayo, iha. Ako nang bahala pagkatapos. Hindi ako makapaniwala sa mga sumunod na mga nangyari. Sabihin man kasing may edad na siya, pero nagawa naman itong lampasan ang husay ng aking mister pagdating sa kama. Kaya kahit nakasandal lang ako sa pader ng mga oras na yun, ay halos himatayin pa rin ako sa nakaw naming sandali.
Halos mapaluha naman ang matanda sa galak at tuwa. Hinding-hindi ko makakalimutan ang reaksyon niya na halos atakihin sa puso nang tuluyan kong ibukas ang binti ko para sa isang katulad niyang may edad na. Mabuti na lang talaga at walang katao-tao sa garaheng kinaroroonan namin. Kung kaya't malaya niyang nakuha ako na para bang ako ang misis niya. Hindi ko talaga inasahan ng gabing yun na mas malalasing pala ako sa pagpapakasasa sa alapaap kasama ang matanda kaysa sa alak. Isang taon na rin ang nakakalipas. Magmula nung magpakakawang gawa ako sa isang taong malapit sa aming mag-asawa. At sabihin mang nakagawa ko ng malaking kasalanan sa aking asawa, ngunit literal naman yung dinala sa hukay ng matanda. Maliban sa niregalo niyang pampuhunan sa pangarap kong convenience store noong Pasko, bago ito pumanaw, ay tinutulungan niya rin kaming matapos ang pinapatayo naming bahay. Sabay bulong sa akin ng pasasalamat dahil minsan ko raw siyang napasaya ng sobra. Oo, minsan naghahalo pa rin ang konsensya at lungkot na nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko ang aking asawa at naaalala ko ang nagawa ko nung gabing yun. Ngunit hindi nagtagal, ay nagawa ko rin namang patawarin ang aking sarili. Itinatak ko sa isipan ko na ang magagawa ko na lamang ngayon ay bumawi sa kasalanang nagawa ko sa aming pagsasama at pagtuunan ng pansin ang batang nasa sinapupunan ko. Sabi ko pa nga, hindi ako mapapagod na humingi ng kapatawaran at gabay sa itaas dahil minsan akong nagkasala ng malaki sa kanya. Akala ko kaparusahan ang ibibigay nito sa akin. Pero imbis na pasakit, ay pangalawang pagkakataon ang natanggap kong balik mula sa kanya. Kung kaya naman nangako kung hinding-hindi ko sasayangin ang buhay na mayroon ako ngayon at mamahalin ko ng lubos ang pamilyang binigay nito sa akin. Wakas,